Ayun mga idol, ito na naman po tayo. Napakatindi ng sagutan dito mga idol. Grabe, dito po ako bumilib. At dito po talaga ako humanga. Nakakagulat itong sagutan ng dalawang senador. Ito, piling magaling at magaling. Napakatindi ng sagutan po nila at talagang matatawa ka dito sa isang mahilig mangudigo. Talagang binutata talaga ng isang matalinong senador. Yung sagot niya ay talagang hindi siya nakasagot na sa sagot ng isang matalinong senador. Ang hirap talaga pag piling magaling ka, akala mo napakagaling. Kaya nakakatawa itong magandang sagutan ng dalawang senador nito mga idol. Nakakatuwa talaga, grabe. Dito talaga ako napahanga sa isang senador na to. Kaya panoorin na natin yan. Ang tanong tuloy ng marami, realistic ba yan? Paano kung ang impeachment ay laban sa mataas na opisyal na kayang-kayang magtago ng ebidensya o manakot ng mga potential witness? Bakit humaba yata ang checklist ng proteksyon para lang sa impeachable officials? Samantalang ang taong bayan na nagtatanong, na naniningil ng pananagutan, sila pa ang pinahirapan. Sila pa ang nadagdagan ang requirements. Kung ang usapan naman ay due process, hindi ba't ang mismong impeachment trial na nga ang mismong venue para doon? Maririnig ang dalawang panig. May ebidensya, may magdedepensa. That is due process. So what are we afraid of? Sinabi po ba ng Supreme Court na wag na kayong mag-impeach? Hindi po. Binigyan po tayo ng guidelines. Alam po ba ninyo kung bakit binigyan na ng guidelines ng Supreme Court kung paano mag-impeach? Kasi po, Mr. President, if you recall, the Supreme Court issued a notice on July 8, 2025, requiring at least 11 information from the House of Representatives and the Senate. The Senate made a manifestation na wala po kaming maibibigay sapagkat lahat po niyan ay makukuha ninyo sa House of Representatives. Alam po ba ninyo na apat sa hinihingi ng Supreme Court ay nandun po sa puso ng due process? Ano po yung hinihingi? Sinabi lamang po ng Supreme Court, pwede bang ibigay nyo sa amin kung lahat ng miyembro ng House of Representatives ay binigyan ninyo ng kopya at kailan? Pwede bang ibigay nyo sa amin ang timing kung kailan nyo ibinigay at binigyan, kung paano nyo sila binigyan ng pagkakataong mabasa yung impeachment complaint? Pwede nyo bang ibigay sa amin kung every article of impeachment ay nakalagay doon ang mga dokumento na nagpapatibay ng artikulo? Pwede nyo bang ibigay sa amin kung nagkaroon sila ng pagkakataon talaga na mabasa yung impeachment complaint? Alam po ba ninyo kung anong sagot ng Solicitor General in behalf of the House of Representatives? Ito po yung sagot nila. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this honorable court. Sa Tagalog po, wala po kayong pakialam dito sa amin. Yung inihingi po ninyo, kami lang po yun. Para tinatanong lang naman po binigyan nyo ba ng pagkakataon sila na mabasa? Bakit? Mahirap po ba sagutin nyo? No, ayan mga nayari tuloy yung magaling magnakaw sa PhilHealth. Nayari. Ayan, huwag ka kasing magmarunong. Hindi basa-basa yung kaharap mo. Abogado yan, si Senator Rodante Marcaluita. Kaya natamimi, kawawa naman itong magnanakaw na to. Kaya wag kang magmamagaling. Pagkaharap mo si Senador Marcolita, akala mo napakagaling. Napakaano pa magsalita. Kunwari ang galing-galing magsalita, binabasa rin naman. Nakakaawa naman to si Risa Hontiveros. Akala mo napakagaling. Tapos kung magsalita naman na kayo ko, binabasa din yung kudig ko. Yung si Marcolita pag nakasagot, iba, talagang titig na titig at walang binabasa, talagang sumasagot, malumi.
Kaya nakakaawa naman 'tong magnanakaw na 'to. Yan, bago ka magsalita, bago mo anuhin yung impeachment tungkol diyan kay kay VP Sara, unahin mo muna yung kaso mo doon sa PhilHealth kasi pinaimbestigahan na yan ni Senador Marcolita. Kaya umanda ka kasi siya yung nasa Blue Ribbon Committee. Yari ka na, pagalungkatin yan. Kaya ikaw magnanakaw ka, diyan at tubagin mo muna yung PhilHealth na problema mo kasi ang laki ng problema diyan sa PhilHealth dahil ang laki ng nawawala, bilyon ang nawala diyan sa PhilHealth kaya tubagin mo na yan. Huwag kang magbasa-basa diyan kasi yung kalaban mo, yung kadebate mo, napakatalino. Hindi na nagbabasa, talagang direct na sumagot. Nakakaawa naman to si Untivirus na to. Kaya yun na idol. Susunod naman nakakatuwa tong na to, debate na to. Kawawa naman talaga itong nagmamagaling talaga. Kaya huwag kang magmamagaling sa mga taong matalino at malupit kung mag-isip. Kaya yun idol, maraming salamat. Saludo ulit ako sa mga kababayan nating DDS dyan.